Si Amanda Helios ay pinanganak noong January 29, 1987 sa isang maliit na bayan sa Montana. Ang kanyang ina na si Michelle ay 16 years old pa lamang noong ipinagbubuntis niya si Amanda. Napuno ng takot si Michelle noong mga panahong yon dahil napakabata pa niya para mabuntis. Pero ganun pa man ay mas pinili niya na ituloy ang pagbubuntis. Katunayan ay iniwan pa si Michelle ng lalaki na kabuntis sa kanya bago pa man niya na ipanganak si Amanda. At hindi niya pinanindigan ang ginawa nito. Lumaki sa konserbatibo at istriktong pamilya si Michelle. Kaya naman alam niya na ang pagbubuntis ng maaga at walang amang tatayo sa anak ay kahihiyan para sa kanilang pamilya. Nabigo ang pamilya ni Michelle sa kanya at tumanggi din sila na tulungan ito. Kaya naman mas lalo na naging mahirap ang kanyang sitwasyon. Pinalaki ni Michelle si Amanda na mag-isa na walang natatanggap na pinansyal at emosyonal na tulong mula sa kanyang pamilya. Huminto siya sa pag-aaral at tinanggap ang trabaho kahit na napakaliit ng sahod para lamang maibigay ang pangangailangan ni Amanda. Nagawa din niya na makapag-rent ng isang maliit na apartment. Hirap man si Michelle ay ginawa pa rin niya ang lahat para maibigay ang pagmamahal at pag-aalaga kay Amanda. Lumaki si Amanda sa Montana, isang bayan kung saan kilala ng mga taong bawat isa. Napakasimple ng pamumuhay sa Montana at nagtutulungan ang komunidad. Bata pa lang si Amanda ay napakamasayahin na niya, palakaibigan at napapalibutan siya ng napakaraming kaibigan at mga kalaro. Pero hindi katulad ng kanyang mga kaibigan, alam ni Amanda na iba ang kanyang buhay. Hindi siya katulad ng ibang bata na buo ang kanilang pamilya. Bata pa lang si Amanda namulat na siya sa katotohanan na lumaki siya na walang ama at tanging ang ina lamang niya ang bumubuhay sa kanya. Sa kabila ng mga pinagdaanang pagsubok ng mag-ina, hindi nagreklamo o humingi pa ng mas sobra si Amanda sa kung anong meron siya. Bata pa lang siya ay natutunan na niya kung paano i-appreciate ang mga bagay na meron lang sa kanya. Ayaw ni Amanda na matulad sa ina kaya naman mas nagpursigi pa siya lalo sa pag-aaral. Pagtungtong niya ng high school ay kumuha ng part-time job si Amanda pagkatapos ng kanyang klase para na rin makatulong sa kanyang ina. Pangarap ni Amanda na magtrabaho sa medical field. Taong 2010 nakilala ni Amanda si Brad sa pamamagitan ng kanilang mutual friends. Unang beses pala nila mag-usap hindi na may pagkakaila na may koneksyon sa dalawa. Si Brad ay magaling makisama at may sense of humor at isa siyang bumbero. Nakikita ni Amanda si Brad na mapagkakatiwala ang lalaki at maaasahan at ramdam niya na si Brad ay napaka-responsableng lalaki. Mabilis na nagkamabutihan si Amanda at Brad at nagkaroon ng relasyon. Kinasal sila na dinaluhan ng mga malalapit na tao sa kanila. Simple lang ang kanilang kasal dahil hindi mahalaga kay Amanda ang ingranding kasal. Ang mas importante sa kanya ay magkaroon ng mas matibay na pundasyon na pagsasama ni Brad. Di nagtagal ay nabuntis si Amanda sa unang anak nila ni Brad. At paglipas ng mga taon ay mas lalo pang lumaki ang kanilang pamilya. Dahil nasundan pa ng 3 ang panganay na anak nila. Ang kanilang bahay ay napuno ng saya at pagmamahalan. Doon na rin nagsimulang makaramdam si Amanda na natupad na niya ang pinapangarap niya sa buhay. Yun ay ang magkaroon ng malaki, masaya at buong pamilya. Pero habang tumatagal ay nagsimula na rin na mapansin ni Amanda na may mga nagbabago sa kanilang relasyon. Maikling oras na rin ang nilalaan ni Brad sa kanilang bahay at dahil daw yun sa napaka-hectic na schedule niya sa trabaho. Noong una ay naniwala naman si Amanda dahil alam niya kung ano ang tungkulin at trabaho ng isang bumbero. Pero kalaunan ay napagtanto niya na umiiwas na ito sa buhay may pamilya. Naging mas irritable na si Brad at dinidistansya ang sarili sa kanyang mag-ina. Dati ay madalas pa niya na tinutulungan si Amanda na asikasuhin ang kanilang 4 na anak at masaya siya sa tuwing may mga activities ang kanilang pamilya. Pero nakita ni Amanda na hindi na siya interesado. Minsan pa ay basta na lang itong aalis ng bahay na hindi nagpapaalam. Ramdam ni Amanda na nag-iba na ang kanilang pagsasama. Pero hindi niya alam kung ano ang mali. Lumalayo si Brad pero hindi siya bukas sa komprontasyon. Kaya hindi na mapakali si Amanda. Pero hindi niya alam kung paano niya kakausapin si Brad na hindi magalit. Sa oras na yon, naniniwala si Amanda na pansamantalang pagsubok lamang yon sa kanilang pagsasama. Iniisip na lamang niya na maaring stress,
Pagod sa trabaho o di naman kaya ay napapagod lamang ito sa pang-araw-araw na routine nila sa buhay. Huling bahagi ng 2019, hinarap ni Amanda ang hindi maikakailang patunay na nagtataksil si Brad. Hindi sinasadya na tuklasan niya na nakikipag-usap si Brad sa isang babaeng nagngangalang Riley na nakilala ni Brad sa kanyang trabaho. Kaya pala bigla nag-iba si Brad dahil maiba na rin itong pinagkakaabalahan at malinaw na ang lahat kay Amanda. Kaagad na kinumpronta ni Amanda si Brad at umaasa siya na magpapaliwanag ito ng maayos. Pero itinanggi ni Brad ang maling ginawa at ayaw niya na pag-usapan ang sitwasyon. Iginiit niya na walang nangyayari sa pagitan nila ni Riley at walang basihan ang mga hinala ni Amanda. Hindi siya kumbinsido sa sinabi ni Brad, ngunit nung panahon yon ay nagpasya siyang tumigil na at tumahimik na lamang. Dumaan ang ilang buwan pero mas lalo lang lumaki ang kanyang anxiety. Si Brad ay nanatiling malayo at gumugol ng mas kaunting oras sa bahay at kapag nandun naman siya ay napakalamig ng kanyang trato kay Amanda at sa kanilang mga anak. Kaya naman nagdesisyon si Amanda na kumuha pa ng mga ebidensya. Nagsimula siya sa pagbibigay ng pansin sa pag-uugali ni Brad at i-monitor ang activity nito sa social media. Doon niya nakita na madalas ito nagko-comment sa litrato ng ibang mga babae. Kinuhanan yon ng screenshots ni Amanda at sinave sa kanyang cellphone bago kumprontahin muli si Brad. Sa mga oras na yon ay pinakita niya ang mga screenshots kay Brad at humiling ng tapat na paliwanag mula sa mister. Pero itinanggi na naman lahat yon ni Brad at iginiit na masyado lang siyang malisyosa. Sinabi pa ni Brad na ang pag-flirt sa online ay hindi nakakapinsala at walang ibig sabihin. Kinumbinsi ni Amanda ang sarili na ang sitwasyon ay hindi ganon kaseryoso at umaasa na sana alam ni Brad kung anong magiging resulta ng kanyang mga ginagawa at mapag-isipan na baguhin ang pagkakamali. Pero nagpatuloy si Brad sa ginagawa at base sa kanyang mga kilos, parang wala lang sa kanya ang mga nangyayari. Noong inimungkahi ni Amanda na makipagkita sila sa family counselor, hindi pumayag si Brad. Unang bahagi ng 2020 na pagtanto na ni Amanda na lumalala na ang sitwasyon. Muli niyang nakita ang text messages sa pagitan ni Brad at Riley. At doon niya nalaman na patuloy pa rin pala sa pagkakaroon ng relasyon sina Brad at Riley. Hindi na rin natutulog si Brad na kasama si Amanda. Lumipat siya sa kabilang kwarto dahil ayon sa kanya ay mas komportable siya na natutulog ng mag-isa. Yun ang naging breaking point ng kanilang relasyon. Wala na nakitang rason si Amanda para panghawakan pa ang relasyon. Pero natatakot siya na isipin ang divorce lalo na dahil sa kanyang mga anak. Noong April 2020 may nangyari na sumira na kanilang pamilya ng tuluyan. Nagkaroon ng mainit na argumento sa pagitan ni Amanda at Brad. Napaka-agresibo ni Brad at palakas ng palakas ang kanyang boses. Nakaramdam ng pananakot si Amanda at sinubukan niyang i-record ang kanilang pag-uusap sa kanyang cellphone. Noong napansin ni Brad, kaagad niyang kinuha ang cellphone mula kay Amanda at binasag sa sahig. At kaagad na hinawakan ng malakas sa kamay si Amanda at sinabi na tumigil na ito sa pang-aasar sa kanya. Nagawang makawala ni Amanda at kaagad na kumuha ng isa pang cellphone para tawagan ang kanyang ina para humingi ng tulong. Kaya naman kaagad na tumawag ng pulis si Michelle. Pagdating ng mga pulis, nanginginig pa ang buong katawan ni Amanda pero hindi niya sinabi ang lahat ng nangyari. Inamin niya na nag-away sila pero iniwasan niya na ibigay ang buong detalye. Kahit ganun pa man ay idinokumento pa rin ng mga pulis ang nangyari at nag-issued pa ang judge ng temporary restraining order laban kay Brad. Ganon din ang ama ni Brad na si Scott. Si Scott ay nakatira sa bahay nila Brad at Amanda na ilang taon na. Pagka-retired ni Scott ay nagdesisyon siya na doon na tumira sa bahay ng mag-asawa para na rin makatulong sa pag-aalaga ng kanyang mga apo. Pero habang tumatagal ay nagdulot na rin ng tensyon ang presensya ni Scott sa kanilang bahay dahil may kakaibang pag-uugali ito. Mainitin ang ulo, prangka at madalas na nagmumura. Naging sanhi ng conflict si Scott dahil iba din ang pananaw niya at pamamaraan sa pagpapalaki ng kanyang mga apo. Mas tradisyonal at makalumang pamamaraan at hindi yun nagustuhan ni Amanda. Noong nagkakaproblema sina Scott at Amanda, mas pumapanig pa si Scott sa kanyang anak. Dahil wala siyang nakikitang mali sa pag-uugali at ginagawa ni Brad. Naniniwala din siya na sobra lang kung mag-react si Amanda. Sinabi pa niya na ang mga babae ay pinapalaki ang mga maliliit na bagay. Noong nagdesisyon si Amanda na lumipat sa Oregon kasama ang kanyang mga anak, si Scott ang nangungunang hadlang sa desisyon na yon.
Binantaan pa niya si Amanda na marami siyang koneksyon na siyang gagawa ng solusyon sa kanilang problema kung susubukan niyang ilayo ang mga bata. Doon na nakita ni Amanda na hindi lang si Brad ang magiging kalaban niya kundi pati ang ama nito. Matapos ang April 2020 na insidente, mas lalo lang lumala ang sitwasyon sa pagsasama ni Brad at Amanda. Sa kabila ng restraining order na natili si Brad na tumira kasama sina Amanda at mga anak sa isang bahay, mas lalo pa siyang naging agresibo at madalas pa rin sila mag-away. Paiba-iba din ang mood ni Brad kaya mas lalong natatakot si Amanda na makasama siya. Madalas na siyang magdabog, nagbabasag at nagtatapon ng mga gamit at nagsisisigaw sa harap ng kanilang mga anak at laging galit. December 15, 2020, maagang gumising si Amanda para maghanda na naman sa panibagong araw at routine. Si Brad ay natutulog pa ng mga oras na yon pati ang bunso nilang anak. Ang 11 years old na anak nilang lalaki ay nasa kusina na habang naghahanda ng kanyang makakain. Kinuha ni Amanda ang kanyang cellphone at nag-umpisang mag-scroll sa kanyang social media nang may kumuha ng kanyang atensyon. Nakita niya ang comment ni Brad sa larawan ng isang babae. Comment na naglalandi at pinaparamdam sa babae na interesado siya. Walang pakialam si Brad kung sino ang makakita sa kanyang comment. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Amanda sa nabasa. Ang buong akala niya ay nagbago na si Brad dahil sa mga nangyayari sa kanilang pamilya. Yun pala ay mas lalo lang lumala ang pag-uugali ng mister. Hindi na kinaya ni Amanda ang galit na nararamdaman. Pinuntahan niya si Brad sa kwarto kung saan ito natutulog at sinubukan na kausapin. Nagsimula sa kalmang pag-uusap hanggang sa nauwi na naman sa mainit na argumento. Hindi interesado si Brad na pag-usapan kung ano man ang mga concern ni Amanda. Tinaboy pa niya si Amanda na lumabas ng kwarto. Pero sa mga oras na yun ay hindi na pumayag si Amanda na basta na lamang siyang pagtatabuhin ni Brad nang walang sagot. Biglang sumigaw si Brad at sinabi na walang kwenta ang mga bintang sa kanya ni Amanda. Sinabi din niya kay Amanda na kung hindi nito gusto ang kanyang ginagawa, malaya siyang umalis. Doon ang sobrang nagalit si Amanda at nagwala. Sobra siyang nasaktan sa sinabi ni Brad. Kaya naman sumigaw ito ng malakas habang inilalabas ang sama ng loob sa mister. Sa mga oras na yon ay narinig ng 11 years old na anak nila ang sigawan. Kaya lumabas ito mula sa kusina. Sanay na siya sa madalas na pag-aaway ng kanyang mga magulang pero sa mga oras na yon, alam ng bata na parang may kakaiba. Nakita niya sa pintuan na hinahawakan ni Brad si Amanda sa braso. Sinubukan ni Amanda na makawala pero mas lalo lang hinigpitan ni Brad ang pagkakahawak sa kanya. Halos hindi makagalaw ang bata sa nakita at hindi rin niya alam kung ano kanyang gagawin. Makalipas ang ilang segundo ay nakita din niya na sinampal ng malakas ni Brad si Amanda at saka sinuntok. Nagkulaps sa sahig si Amanda. Sinubukan pa niya na makatayo pero pinipigilan siya ni Brad. Biglang napalingon si Brad sa labas ng kwarto at nakita niya na nandoon ang kanilang anak. Nagkatinginan pa sila ng saglit at alam ng bata na kailangan na niyang umalis. Kaya naman tumakbo ito at pumasok sa kanyang kwarto. Bago makapasok sa kanyang kwarto, narinig pa niya na kinaladkad ni Brad si Amanda palabas ng kwarto. Doon na natagpuan si Amanda sa paanan ng hagdan. Nakabaloktot ang kanyang katawan, ang kanyang mga buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. May mga dugo din sa sahig at agaw hininga si Amanda. Nasa kanyang kwarto lang pala si Scott pero wala siyang ginawa para pigilan ang anak sa ginagawa nito kay Amanda. Tinawag siya ni Brad para humingi ng tulong. Tumawag sa emergency services si Scott at sinabi na nahulog sa hagdan ang kanyang manugang. Habang nag-aantay, sinuri pa nila ang pulso ni Amanda at pinigilan ang pagdurugo. Nanatili si Brad sa tabi ni Amanda na para bang nag-aalala ito. Pagdating ng mga paramedics, sinuri nila ang kondisyon ni Amanda. Mahina ang pulso ni Amanda at hirap din ito sa paghinga. May mga sugat din siya sa mukha at katawan at mga pasa. Kaagad na dinala sa hospital si Amanda. Si Brad naman ay halos hindi mapakali at kitang-kita sa kanyang mukha na sobra siya nag-aalala pero hindi siya nagsasalita. Pagkarating sa hospital, critical na ang kondisyon ni Amanda. Hindi na rin stable ang kanyang vital signs at ang kanyang oxygen level ay pababa ng pababa. Sa resulta ng CT scan nakita na namamaga ang kanyang utak. Ginawa ng doktor ang lahat para mailigtas si Amanda. Nilagyan din siya ng ventilator para makatulong sa kanyang paghinga pero wala silang nakikitang improvement. Sa loob ng 3 araw mahigpit na binantayan ng doktor ang kondisyon ni Amanda pero walang nagbabago at katunayang mas lalo lang lumala ang kanyang kondisyon.
Ang damage sa kanyang utak ay palaki na ng palaki at ang kakulangan sa oxygen ay ang siyang mas lalo pang nagpalala ng kanyang kondisyon. December 19, 2020, tuluyan ang binawian ng buhay si Amanda sa ICU. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay acute brain hypoxia dahil sa kakulangan ng oxygen sa utak. Halos hindi makapaniwala si Michelle na nauna pa sa kanya ang kanyang anak. Kahit ang panganay na anak ni Amanda ay halos hindi rin matanggap na wala ng kanyang ina. Pagkatapos na nangyari kay Amanda ay kaagad na nagsagawa ng masusing investigasyon ng mga pulis. Ang unang tao na pinatawag nila para sa pagtatanong ay si Brad. Naging consistent si Brad sa kanyang statement na aksidenteng nahulog si Amanda sa hagdan. Ayon sa kanya, nakarinig siya ng ingay, kaya lumabas siya sa kanyang kwarto at doon na niya nadatnan si Amanda na nasa paanan na ng kanilang hagdan. Kaagad daw siyang bumaba para tulungan si Amanda at tinawag ang kanyang ama at saka tumawag sa EMS. Pinag-aralan ng mabuti ng mga investigador ang naging statement ni Brad at doon nila napansin na may mga inconsistencies. Una na nga doon dahil sa lumabas na medical report ni Amanda. Maliban sa neck injury, marami pang pasa ang katawan ni Amanda at hindi yon sanhi ng kanyang pagkakahulog. Dagdag pa daw nalaman din na ang ibang injuries ni Amanda ay nakuha niya bago pa siya nahulog. May mga pasa ang kanyang muka at ang kanyang braso ay may mga pasa din. Nagpapakita na bago nahulog si Amanda ay pisikal itong sinaktan. Kinausap din ng mga investigador ang kapitbahay ng pamilya at mga kamag-anak. At marami nga ang nagkumpirma na may conflict nga sa pagitan ng mag-asawa. Kahit ang mga kaibigan ni Amanda ay alam kung gaano siya katakot at ka-stress sa nangyari sa kanila ni Brad. Kinausap din ng mga pulis si Riley. Ayon kay Riley, wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa mag-asawa at wala siyang kinalaman sa nangyari kay Amanda. December 24, 2020, natagpuan ni Brad ang kanyang ama sa kwarto nito na wala ng buhay dahil kinitil nito ang sarili niyang buhay. May iniwang note si Scott sa anak. Ayon sa kanya, hindi na niya kayang isipin ang mga nangyayari at ayaw niyang makulong. Nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis at nagsagawa ng masusing examination sa pinangyarihan. May 3 pang notes na nakita mula kay Scott at ang lahat ng yon ay para sa kanyang mga apo. Ginamit ni Brad ang pagkamatay ng ama para mailigaw ang investigasyon at hinala ng mga pulis sa kanya. Gusto niyang palabasin na kaya nagpakamatay ang kanyang ama dahil siya ang totoong pumatay at nanakit kay Amanda. Ayon pa kay Brad, hindi stable ang isip ng kanyang ama at may itinatago itong hinanakit kay Amanda. Dagdag pa ni Brad na posibleng na inatake ng kanyang ama si Amanda noong araw na yon at pinalabas na parang aksidente ang nangyari. Saad pa ni Brad na si Scott lamang ang tanging makakakumpirma sa ginawa nito kay Amanda. Pero walang nahanap na ebidensya ang mga investigador na makakapag-ugnay kay Scott sa nangyari. Sa kabila ng pagturo ni Brad sa kanyang ama, hindi pa rin ganon kakumbinsido ang mga investigador na si Scott nga ang nanakit kay Amanda. Nakikita din ng mga pulis na kaya nagpakamatay si Scott dahil sa takot sa maaring kahihinatnan sa nangyari sa kanilang pamilya. O di naman kaya ay pag-amin ng kanyang guilt para maprotektahan ang kanyang anak. Nagsimula ang paglilitis ni Brad noong January 2022. Nagpresenta ng mga nakolektang ebidensya ang prosecution. Maliban sa medical records, may mga ebidensya din ng domestic aggression. Ang voice recording na nasa cellphone ni Amanda sa tuwing nag-aaway sila ni Brad ay isang malaking ebidensya din. At ang mga text messages niya sa kanyang mga kaibigan at ina na si Michelle ay malaking ebidensya na may nangyari hindi maganda sa kanila ni Brad. Dagdag pa doon ang restraining order laban kay Brad noong April 2020. Pero mariing pinaglalaban ng defense na aksidente lamang ang nangyari. At ang sanhi ng pagkamatay ni Amanda ay dahil sa nawalan ito ng oxygen. Pero ang pinakaimportante sa paglilitis ay ang testimony mula sa 11 years old na anak ng mag-asawa. Sinabi niya sa korte na nakita niya ang lahat at kinumpirma na sinaktan ni Brad si Amanda at kinaladkad sa hagdan. Yun ang naging turning point ng kaso, na siyang mas lalo nagpatibay sa kaso ng prosecution. Matapos ang 10 araw na paglilitis, nag-deliberate ang jury na 5 oras bago nila marating ang kanilang verdict. Nakita na si Brad ay guilty sa kasong intentional homicide. Siya ay sinentensya ng judge ng 100 years na pagkakulong ng walang parole. Yun ang matagal nang inaantay ng pamilya ni Amanda, pero nananatili pa rin ang sakit ng kanyang pagkawala. At dadalhin nila yon habang buhay. Napunta din kay Michelle ang kustodiya ng mga anak ni Amanda.
Sinubukan pa ni Brad na mag-apela dahil naging bias umano sa kanya ang paglilitis. Pero hindi tinanggap ng korte ang kanyang apela. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto nyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!